Unang trivia question for 20 pesos. Kailangan nyo lang lumapit sa mic. Tali. Okay, tali. Ito yung prize mo. So, siya'y tama. Nakatanggap siya ng 20 pesos. Thank you po. Congratulations, may 20 pesos ka. Hindi mo na ulit. Para sa halagang 50 pesos, bring me sintas na nakahiwalay sa sapatos. Tama, naka-ready na! Naiisip mo ba minsan kung ano nangyayari sa buhay ng tao once na mamatay siya? Naniniwala ka ba sa afterlife? Medyo po. Bring me any kind of shoes o any class ng sapatos. For 100 pesos, ito yung tinatawag na the good test. Mabuti ka ba para makapasok ka sa heaven? Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Ayoko sa head. Ayaw mo sa hell. So meron akong bad news at good news sa'yo, Rafael. Anong gusto mo mauna? Bad na lang. Sa mga gusto sumali, 50 pesos. Ano ang buong pangalan ng mayor ng Tagaytay? So ito yung good news. So narinig mo na ba kung anong ginawa niya? Hindi po. Hindi pa? Okay. Unang trivia question. Tawag sa lake na matatagpuan malapit dito na matatanaw natin sa Tagaytay. Kailangan nyo lang lumapit sa mic. Tali. Okay, tali. Ito yung prize mo. Nakakadalawang araw ka na sa akin. Consistent. Ano ang pambansang awit ng Pilipinas? Lupang Hinirang, Okay, anong pangalan mo, bro? Angelo Rose po. Congratulations, may 20 pesos ka. Hindi mo na ulit. Bayani ng ating bansa. Dr. Jose Rizal. Okay, Dr. Jose Rizal daw, ang bayani ng ating bansa. So, siya'y tama, nakatanggap siya ng 20 pesos. Thank you po. Sino man may nais na magsagot? Lumapit kayo sa may mikropono na kasama ko. Ano ang pambansang hayop ng Pilipinas? Isa, dalawa, tatlo. Kalabaw. Okay, anong pangalan mo? Trisha po. Ha? Trisha. Trisha. Okay, Trisha. Si Trisha ay nanalo ng 20 pesos dahil nasagot ko yung talong. Congratulations, Trisha. Bring me any kind of shoes o any class ng sapatos. Boy, sa mic! Sa mic! Nandito yung mic! Go na! Go na! Go na! Go na! Go na! Binibigay sapatos, oh. Wait now! Wala na. Ano ang sa Malinaw yung instruction ko. Sabi ko, dalhin sa akin at ibibigay ko at magsasalita sa mikropono. Ano na yan? Ayun ang sapatos to! Sa akin. Sa kanya, sa kanya. Okay bro, ano pangalan mo? Joshua Biel Gonzalez. O Joshua, congratulations! Nanalo ka ng 20 pesos. Yay! Thank you! Bring me yung frisbee, yung binabato na ganun. Okay na. Meron na. RG. Okay. Anong pangalan mo, brother? RG Castañares. Okay, Kuya RG, maraming salamat dahil nanalo ka ng 20 pesos. Oh, saludo! Okay. Para sa halagang 50 pesos, bring me sintas na nakahiwalay sa sapatos. Tama, naka-ready na. Sintas lang. Okay. Bro. Sintas pa rin daw. Okay, bro, ano pangalan mo? Jan Arbig po. Jan Arbig. Okay, Jan Harvick, maraming salamat sa sintas. Nanalo ka lang 50 pesos. So, I hope na nag-enjoy kayo so far sa palaro natin. And sabi nga ng kasama ko, medyo mas tataasan ko na yung prizes natin ngayon. So, lahat ng mga nasa surrounding, kung narinig nyo ako, baka gusto nyo mag-participate, namimigay kami ng malilit na prizes. Pwede yung pambili ng inumin or pamasahe pa uwi. So, ngayon, 50 pesos tong next na question ko katulad nung kanina. Oh, for 50 pesos! So, mga gusto sumali, 50 pesos! Kailangan nyo lang sagutin yung tanong. Bibigyan ko muna kayo ng clue tungkol sa Tagaytay. So yung mga taga-Tagaytay, may advantage na kayo guys. For 50 pesos, ano ang buong pangalan ng mayor ng Tagaytay? For 50 pesos, buong pangalan ng mayor ng Tagaytay. Ay, Isaac Brent Tolentino. Okay, paki-spell. Ano pangalan mo kuya? Okay, kuya, anong pangalan mo? Chloe po. Sige, paki-spell. Anong buong pangalan ng mayor ng Tagaytay ngayon? Bel. I-S.
AAC. Mali! Ayan, spelling mo! Isa pa! Okay. Ayan na, si ate. Ate, anong pangalan mo? Jazz po. Jazz! Apo. Okay, ate Jazz. Ano yung sagot mo? Brent Tolentino po. Anong buong pangalan niya? Hindi, nakalimutan ko. AIDACK. BRENTDTOTOLENTINO. Okay, anong pangalan mo? Tristan po. Tristan, congrats! Nakuha mo! Wow! For 100 pesos, ito yung tinatawag na the good test. Anong pangalan mo, kuya, by the way? Rafael po. Rafael. And marami siguro nagtataka, sino ba tong tao na to nakatayo sa upuan, tapos sino ba tong nagsasalita na to? Well, hello po sa mga makikinig, pwede po kayo lumapit dito. Gusto ko lang mag-share ng konti kasi nag-referee ako noong isang gabi, may mga dalawa na aksidente na akala ko nga yung isa maaalangan na kasi hindi daw siya makahinga. And the point na gusto ko i-point out doon is yung aksidente, pwede siyang mangyari anytime. Ngayon, hindi kasi natin hawak yung buhay. So, Rafael, naiisip mo ba minsan kung ano nangyayari sa buhay ng tao once na mamatay siya? Naniniwala ka ba sa afterlife? Medyo po. Naniniwala ka sa afterlife? Ano sa tingin mo nangyayari? Ano po, parang magpaparamdam po muna sa mga mahal nila sa... Magpaparamdam sa mahal sa buhay? Interesting yung answer mo, no? Sabi nila may heaven and hell daw. Naniniwala ka sa heaven or sa hell? So, kung naniniwala ka sa heaven and hell, sa tingin mo, sino napupunta sa heaven? Sino napupunta sa hell? Di sa heaven po, yung mabubuting tao. Yung mabubuti. Tapos sa hell, masamang yung mga tao. masasama. So, sa tingin mo ba makakapasok ka sa heaven? Opo. Mabuti ka ba? Ako nga pala si Eunice. So, Eunice, sa tingin mo, kung susakaling ikaw naman yung nandun sa posisyon na yun, do you think saan mapupunta? Sa heaven or sa hell? Mabuti ka ba para makapasok ka sa heaven? I think yes. Okay. Yes naman. Heaven to. Heaven ka! Eunice, ang gagawin ko is titake kita sa basehan natin ng standard ng pagiging mabuti, which is yung 10 Commandments. So, familiar ka ba doon, Eunice, sa 10 Commandments? Yes, I'm Okay. familiar. Nice. So, eto yun. Pang-siyam na utos, Eunice, sabi, huwag ka magsisinungaling. So, Eunice, nagawa mo na ba magsinungaling? Yes. Okay. Eunice, thank you sa honesty mo. Sa tingin mo, gaano karaming beses ka na nagsinungaling sa buong buhay mo? I think hindi ko na mabilang. Hindi mo na mabilang. Okay. So, Eunice, anong tawag ko sa isang tao pag nagsinungaling siya? Bulaan. Bulaan. meron pa isa. Nagsisimula sa letter S. Yun. Sinungaling. Sinungaling. So, sumunod, yung pangwalong utos sabi, huwag ka magnanakaw. So, Rafael, nagawa mo na ba Hindi magnakaw? po. Kumuha ng bagay na hindi sa'yo kahit maliit lang. Sa kapatid ko po. Okay? So, nagawa mo na bang magnakaw, kumuha ng bagay na hindi sa'yo? Simula ng pagkabata mo. Nagawa ko na. Okay, Eunice. So, anong tawag ko sa'yo pag nagawa mo yon? Magnanakaw. Magnanakaw, okay. So, yung pampitong utos sabi, huwag ka makikiapid. Pero sabi ni Jesus, tuming ka lang daw na may pagnanasa sa isang babae, nakikiapid ka na sa puso mo. So, nagawa mo na ba yun, Rafael? Tumingin na may pagnanasa sa isang tao. Hindi po. Pakinggan mo to, yung third commandment sabi, huwag mong gagamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. So, nagawa mo na bang, for example, sabihin yung OMG, ganyan? Yes. Okay, Eunice. Ang tawag doon, blasphemy. First thing lang, anong pangalan ng mother mo? Medellin. For example, naglalakad ako tapos nakatapak ako ng tae. Ay, ano ba yan, Medellin? So, matutuwa ka ba sa ginawa ko? No. Hindi, diba? So, ganun yung ginagawa natin kapag ginagamit natin yung pangalan Diyos sa walang kabuluhan. So, Medellin, hindi kita inuhusgahan, pero inamin mo na sa tatlo na yon, isa ang sinungaling, magnanakaw, at blasphemer. Sabi mo, isa ang sinungaling at magnanakaw. Okay? Tulad ng pinag-usapan natin kanina, hindi natin hawak yung buhay natin. Anytime pwede tayo mamatay. Ang sabi ng Bible, pag namatay tayo, haharap tayo sa Diyos sa araw ng paghuhusga. At kung huhusgahan ka niya base sa 10 Commandments, sa tingin mo, innocent ka or guilty? I think guilty ako na hindi ako makakapasok. Guilty po. Guilty. So, kung guilty, Rafael, sa tingin mo, heaven or hell? Heaven tad. Heaven pa rin! Bakit? Bakit heaven pa rin? Ayoko sa hell. Ayaw mo sa hell. Sa tingin mo, ano yung kailangan mong gawin para hindi ka sa hell mapunta? Magsisi sa kasalanan. Magsisi? Tapos Okay. So, Rafael, halimbawa ganito. Halimbawa ako, nagnakaw ako, nahuli ako ng pulis, tapos may ebidensya, tapos nung dinala ako sa korte, inamin ko na rin. Nung hinarap na ako sa judge, sasabihin ko sa judge, Judge, nagsisisi na ako sa pagnanakaw ko. Sa tingin mo, palalayain ako ng judge? Hindi. Hindi. Bakit? Ginawa mo po yung Yes, yung kasalanan. dahil nagawa na natin labagin yung batas. Sabi sa Bible, na yung Diyos daw, banal siya, just siya, so magbibigay siya ng hustisya.
So meron akong bad news at good news sa'yo, Rafael. Anong gusto mo mauna? Bad na lang. Ang bad news is, ang sabi sa Bible, sa Revelations 21, sabi lahat ng sinungaling, mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Sa 1 Corinthians 6, verse 8 and 9, sabi doon, walang magnanakaw, walang sexual immoral, walang homosexual, walang idolaters ang magmamana ng kaharian ng Diyos. So yun yung bad news ko sa'yo, Rafael. Pero meron akong good news. Ang share ko sa'yo is yung justice na ibibigay ng Diyos pagdating ng Judgment Day. Pero at the same time, mahal niya rin yung mga tao. So narinig mo na ba kung anong ginawa niya? Hindi po. Hindi pa? Okay. So ito yung good news. And I hope na mapakinggan mo ito maigi. So 2,000 years ago, nagkatawang-tao ang Diyos. Siya si Jesucristo. Ewan ko kung narinig mo na kung anong ginawa ni Jesus. Ang ginawa niya is yung nabuhay siya ng perpekto, tapos inalay niya yung buhay niya para sa atin. So ang ginawa niya, inako niya yung dapat nakarusa dapat sa atin. Nung pinako at namatay siya sa krus. Nung pinako siya sa krus, meron siyang 3 words na binanggit. Sabi niya, it is finished. Ang Greek word nun is tetelestai. At ang ibig sabihin nun ay paid in full. So parang term siya sa accountancy, okay, na fully paid na yung parang utang mo, ganyan. And also, term din siya sa isang korte na parang fully paid na yung penalty ng crime mo. And nilibing siya, and the third day, nabuhay siya ulit. Naalala mo kanina may kinento ko na halimbawa ako'y nasa korte. Let's say, yung pagnanakaw ko na yun, ang kailangan kong bayaran sa batas ng Pilipinas ay 10 million. So wala akong 10 million. Hindi ko siya kayang bayaran. Pero bigla na lang, may pumasok sa loob ng korte, tapos yung tao na yun, hindi ko siya kilala. Tapos binayaran niya yung 10 million peso na penalty nung paglabag ko sa batas. So sa tingin mo, pwede na ba akong palayain ng judge o hindi pa? Pwede na. Tama si Kuya Diego. Pwede na. Bakit? Kasi yung penalty ng crime ko, may nagbayad na. And actually, yun yung good news. Kasi 2,000 years ago, di pa tayo pinapanganak nun, may nagbayad na nung penalty ng kasalanan natin. Familiar ka siguro kung narinig mo na yung John 3:16. Sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ang inutos sa atin ng Diyos ngayon na gawin natin ay pagsisihan natin yung kasalanan natin. We need to repent. Kailangan natin i-acknowledge na nagkasala tayo sa Diyos, i-confess natin yung mga kasalanan natin sa Kanya, and ibigay natin yung tiwala natin sa Kanya ngayon, hindi sa sarili natin. Tama yung magsisika kasi mali yung ginagawa natin, yung pamumuhay natin, pero maliligtas ka pag yung tiwala mo binigay mo kay Jesus. So sa tingin mo ba good news yung shinare ko na yon? So para ma-demonstrate ko sa'yo kung ano yung mismong yung grace, ang kailangan mo lang gawin is tanggapin. So, Thank you So, po. Thank you so thank you for much. being the early bird. Thank you po. Early bird gets the worm, sabi nga nila, di ba? Thank you so much. And bababa na ako dito. I think that's it.